alam mo, di ba, ang dami na nga fans. Gusto kang mag-guest dito sa podcast namin. Tapos sa pag-uusapan namin, or kaya tinatanong natin, ano kaya si Erica? Ganyan. Oo, yung Kasi personality niya, di ba, alam. parang ang tahimik niya, tapos medyo parang mataray, ganyan-ganyan. Tapos nung nakausap kita first time, dito lang, kahapon lang kita halos narinig. Sabi ko, ay, sweet girl pala siya. Yes. Parang kaya, no? Really, ate? Hindi kasi hindi naman kailangan po talagang ipakita sa lahat kung ano yung side. Yes. So, syempre, parang ako, nagiging reserve ako kapag hindi ko naman kailangan yung mga gano'n. Oo, parang ikaw talaga, sweet girl ka talaga. Opo. Pero nakakatawa siya. Ante, wala. Bakla lang ako sa team. Very chill lang ako na tao. Kaya minsan din yung mga, nagsaswag ba ako? Like, konting yung kending lang, yung mga gano'n. Wala akong against din sa players. Talagang gusto ko lang i-hype mga teammate ko na, eto ako, confident ako. Maging confident din kayo. For us. Ganun. I think part na kasi talaga siya naman. Ikaw din as a athlete, parang paano mo i-boost yung self mo. So, ayun, tama naman yun. Hayaan natin mga bashers. Yes. So, nung game naman, ano yung mga memorable na rallies na hindi niyo makakalimutan? Game 2, yung mga crucial points na. Tumatak talaga siya sa akin kasi aaminin ko, sobrang inexperienced pa ako sa mga ganong situation. So, yun, parang nag-hype na lang din ako, nag-swag na lang ako kasi yun pa lang yung baon ko eh. Kailangan ko lang panindigan. Confident na lang. Confidence na lang. At least, di ba, na-experience? Yes. Pero yan, thankful pa rin sa nangyari. Kahit di namin nakuha, yun nga tayo. Yung experience and yung growth andun talaga na hindi naman kami nakarinig ng hindi maganda from the coaches. So, bakit namin i-mind yung ibang tao? Yes. Let's share the fire. At saka alam mo, yung crowd nun, kahit na sabihin mo na mas madami yung Creamline, bawat rally, pinapalakpakan nila talaga both teams din. Sa sobrang... Sinong hindi pa palakpak doon? Dila na talaga yung mga rally. Sobrang quality talaga nung game. Grabe yung libero nyo, te. Parang lahat libero. Parang tatlo may nga silang ate libero, Pons, may diba? ate Gemma. Ate Gemma, saan babagsak yung bola? Magdadrop ball, may makakakuha. Meron pa doon sa side nila ate to. Saan Yung na? block mo na. Ayun na, si Coach Erwin na lang yung na-target. Outside. Tsaka yung line judge. Diba? Pero isipin mo may libero nila. Ay, naku. Kahit Si ate doon, grabe. Tanong natin next. Sana mag-guess natin doon. Sana pwede ka. Matanong natin kung anong meron sa paa mo at napakabilis mo. Sobrang bilis mo. Namili pa siya, di ba? Oo. Tsaka, alam mo, tinanong ko na sa kanya yun, sasaktan ba siya? Oo, yung mga dive niya, daw, pero grabe. ngayon hindi na daw. Oo, solid talaga. Ang ganda. Immune na siya, te. Oo nga eh. Ganon din siya sa training. Oo, sobrang aggressive. Wala Minsan siyang... nga ate, pinipigilan na siya ni coach. Kasi talagang all out siya. Yung minsan tatama na siya sa upuan. Sabi ni coach, doon, chill lang, training lang to. So, yun. Yung muscle memory niya na kasi ate. So, ayaw niya may bumabagsak. Tapos kapag hindi namin nakukuha yung mga simple bola, natatakot na kami. Kasi siya sobrang all out eh. Tapos kami parang ganun. So, hindi na namin gustong mangyari yung mga ganun. Teka, nagtitraining kayo na pinapractice nyo na ang crowd ng Creamline? Yes. May times, Paano? Si Coach Chuck, dumating siya sa training, may dala-dala siyang JBL na malaki. So, laki, may digulong, napupunta siya ng airport. Parang ganun. So, ayan, patugtugin niyo. 10, 10, 10, 10, 10. Yung mga yung ganun. mga crowd nyo, ate. Parang, may mga crowd na yung may drums and all. So, parang kami, tinitingnan namin kung paano kami mag-communicate sa ganong scenarios. Feeling naman namin helpful naman. Ang galing, parang ano to. Diba? Ini-immerse tayo. So, hindi lang pala siya, hindi siya very specific sa volleyball. Pati sa crowd. Lahat. Yung mga external factors. Talaga nila. Oo, well, totoo naman. Hindi, tsaka, ako nga na hindi ako naglalaro masyado. Pero, nung time na kapag ang daming crowd, sabi ko, parang very nakakalutang ka ba sa una. Hindi mo alam kung anong mafe-feel mo, di ba, hanggang sa court. Sinong players naman ang tumatak sa inyo nung final series at bakit? Mga middle blockers for me, sa inyo ate Bea, ate Pangs. Kasi kahit sabihin mong hindi super madaming na kill block, pero yung mga crucial ate, ay, andun pala sila. So, parang for me, mga middle blockers talaga, nag-extra sila nung important points na. For me. Ako ate, kayong wingers ni Ate Pons. Kasi,
ang hirap yung basahin. Parang pag magte-tres kayo, parang i-cross court, tapos biglang, na zone 1. So parang, ang talino maglaro. Parang minsan napapawa ko ba, ang talino ni Ate Jem. Bias siya. Hindi bias na. Okay lang, nandito ako sa pod. Kailangan ikaw ang bida. Thank you ha. Nagkampe. So, ikaw naman. Well, number 1 si Don. And then, si Vani. Actually. Kasi ako sobrang proud ako kay Vani. Kasi from national team na nakasama ko siya, sa ngayon, sobrang laki ng confidence. Magaling na talaga si Vani. Nung una ko siyang kalaban sa Ateneo, nandun na talaga siya. Like, mataas tumalon, may power pumalo, pero wala pa siyang confidence. So ngayon, sobrang nakikita ko na sa kanya na ako na to, yung ganon. So, I mean, nakaka-proud na sa age niya, I mean, nadadala niya yung team niya. Ganon. And then, ikaw, Erica, syempre. Ikaw, alam mo, ikaw talagang, ikaw ang pahirap sa amin talaga. Alam mo, yun lagi ko sinasabi, kailangan ma-stop natin si Erica. Kasi pag di natin siya na-stop, mahirap talaga. sobrang hirap. Oo. Yun ang game plan pala. Baka lumaki yung ulo nito. Thank you po. Alam mo na sa next Podcast game. ng mga my time. Erica, alam mo na sa next game. Sige po. Hindi, alam mo, talaga nabilib lang ako nagdadala sa kanila lahat din nun. Grabe yung depensa nyo. Sa depensa din yun talaga. And Coach Shaq, alam mo na, bibilib ako kay Coach Shaq kasi magpagaling. Sinabi ko to kay Erin nung na-interview namin siya, na galing niya galing ng player. Totoo, ate. Sobrang specific siya sa sasabihin niya kung saan ka papalo, kung gano'n, kung sino yung tatargetin mo, ganyan. Sabi ko, parang ako na gusto ko rin yung ganong way ng coach. Kasi minsan naman, minsan kasi hindi ka naman perfect, di ba? Parang hindi mo naman alam gagawin mo lagi. Hindi, tsaka pa naglalaro ka kasi minsan hindi mo na nakikita yun nangyayari. So, diba? Pero sila din kasi tinitrain talaga. Imagine mo yung crowd training nila. So, Madaming kailangan ni-consider, ate. Sobra. Yeah. Eto, gusto ko malaman kung ano yung naging perspective nyo or tumakbo sa isip nyo nung match point, ng championship point. Do or die na. Kasi hindi na pwede na basta-basta na mag-ingat talaga. Pero yun nga, nagkaroon ng mental lapses kasi parang kayo 1 point away from winning the championship pero kami kailangan namin pang pumuntos ng ilang points para maigapang sana yung game 3. Pero yun, sayang talaga yung tumatak lang sa amin na what if mas na-polish namin yung galaw and mas mentally prepared kami. Baka na iba yung siguro. Copy paste. Nasa labas na ako nun. Si Ate Ders yung nasa loob. Pero naniniwala pa din ako. Parang sa isip ko, parang natalo kami ng Creamline 14-11 na nahabol nila. So wala naman sigurong masama na malay mo mangyari din sa amin yun. Basta positive lang, point by point lang. At saka hindi talaga nila sinukuan din talaga. Yes. Oo, hindi talaga. From game 1. Hindi talaga. Kasi yung second set na yun na layo din ang lamang namin. Tapos, na turn around. I mean, laging may ganun tayong laro sa signal. Sayang sana na game 3 talaga. Diba? Hindi na kaya. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon. Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala. Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Grab a spot. Relax lang. At makitambay sa kwentuhan namin. Walang pressure. Chill lang. Follow us on YouTube, Spotify, at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.